I hope you can make a video about the leadership of the corrupt people and what does the Bible says about this. Thanks. Sige, pag-usapan natin to. Alam nyo, nalulungkot ako sa mga nangyayari sa Pilipinas ngayon dahil maraming Pilipino ang nagsasabing hanggang kailan tayo magtitiis sa mga korap na mga opisyal. Yung mga dapat naglilingkod, minsan sila pa ang nangunguna sa pagnanakaw, pang-aabuso at pagpapahirap sa bayan. Pero ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Una, God hates corruption. Kung may bagay na klaro sa Bible, ito yon, ayaw ng Diyos ng corrupt. Proverbs 29 verse 4, sa pamamagitan ng matuwid na pamumuno, ang bansa ay nagiging matatag. Ngunit, sinisira ito ng pinunong may hilig sa suhol. A corrupt leader destroys a nation. Kaya, kung gulong-gulo ang Pilipinas, kung bakit traffic, bakit may gutom, bakit hindi umaangat ang buhay ng marami, isa lang ang ugat nito. Walang iba, kundi ang corruption. Pangalawa, corruption is stealing from the poor. Hindi lang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pagnanakaw ito sa mga mahihirap. Proverbs 22 verse 22, huwag mong sasaktan o aagawan ang mahihirap dahil sila'y mahina. Kapag may opisyal na nagnanakaw ng pondo para sa kalsada, tulay, ospital, ayuda at edukasyon, pera yun ng mga mahirap. Parang tatay na may 5 anak, may pera para sa pagkain. Pero yung panganay, kinuha lahat at ginasto sa bisyo. Hindi lang pera ang ninakaw niya, kinuha niya rin ang kinabukasan ng pamilya. Ganoon din ang korupsyon. Hindi lang pera ang ninanakaw, kinabukasan ng bansa. Pangatlo, God will judge corrupt officials. Hindi makakalusot sa Diyos ang nakalusot sa tao. Ecclesiastes 12 verse 14, ihahayag ng Diyos ang bawat gawa, maging lihim o hayag, mabuti man o masama. Yung mga hindi nahuhuli, walang ebidensya, may kapit, may araw kayo sa harap ng Diyos kung saan walang abogado, walang padrino, at walang impluensya. Sa harap ng Diyos, lahat ilalabas. Pang-apat, God commands good leadership. Exodus 18:21, maghanap ka ng mga taong may kakayahan, tapat, may takot sa Diyos, at namumuhi sa hindi tapat na pakinabang. Ibig sabihin, may character, may takot sa Diyos, hindi gahaman, hindi korap, dahil yan ang standard ng Diyos. Pero minsan ang problema ganito, hindi lang ang leader, kundi butante mismo. Minsan binuboto dahil artista, dahil sa pamilya, dahil sa kulay, dahil sa pera, dahil may ayuda, at dahil may pakpak ng ano. Pero hindi dahil matuwid. Ano ang sabi ng Diyos? Look for leaders who hate dishonest gain. Kaya ang tanong, tayo ba? Hinahanap ba natin yon? At ano ang dapat nating gawin bilang mga Kristiyano sa panahon ng korupsyon? Una, huwag dumaya. Kahit maliit na bagay, suplong ng tax, pangungupit sa opisina, under the table, lagay, corruption din yon. Romans 12 verse 2, huwag kayong makikiayon sa takbo ng pundong ito. Hindi pwedeng tayo mismo korap tapos nagagalit tayo sa mga corrupt officials. Pangalawa, stand for truth. Hindi tayo tahimik. Proverbs 31 verse 8, buksan mo ang iyong bibig para sa mga hindi makapagsalita. Ibig sabihin, panindigan ang tama. Pangatlo, you have to pray for righteous leader. 1 Timothy 2 verse 1 to 2, ipanalangin ninyo ang mga nasa posesyon, hindi dahil deserve nila, pero dahil deserve ng bayan ang kalinisan. Pero, ito ang good news, hindi pa huli ang Pilipinas. Kapag ang tao nagrepent at ang church tumayo sa katotohanan, God can heal the land. Chronicles 7 verse 14, kung ang aking bayan ay magpapakumbaba, hahanapin nila ako, pagagalingin ko ang kanilang lupain. Pero kailangang magsimula sa atin. Maging matuwid na tao, muna tayo. Mga kapatid, ang korupsyon hindi lang social issue, spiritual issue din ito. At ang solusyon, hindi lang eleksyon, kundi pagbabalik sa Diyos. At kapag ang leader may takot sa Diyos, hindi magnanakaw. At kapag ang mga tao ay may takot sa Diyos, hindi papayag sa mali. At kapag ang simbahan ay may boses, may pag-asa ang bayan.